mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot, sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat tatabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo kaaway na ngalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng Timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon.
ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw mga kaparokya. Tara, simulan natin ang bagong linggong ito sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Umami na po tayo. Lahat tayo sa punto nating buhay, kahit minsan o minsay madalas pa nga, humihingi ng sign o palatandaan mula sa Diyos. Sign para saan? Siguro sa mga may love life dyan, siya na ba ang the one para sa akin? Para sa mga naghahanap ng trabaho, para ba sa akin itong hanap buhay opportunity na ito? Para sa mga mag-a-abroad, siguro ang tanong para ba sa akin ito? Magtatagal ba ako dito? Lilipat na ba ako? O titigil na ako? At mga kapatid, umami na rin po tayo. Minsan po akala natin na ang Diyos sasagot sa ating paghingi ng sign sa pamamagitan ng mga kakaiba, mga kagilagilalas, at sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Halimbawa, may anghel na magpapakita, may magsasalitang tinig sa iyo habang nagpe-pray ka, may mga kababalaghan, no? Yung sasalita yung puno, biglang may aapoy, may dadaan na pusa, o kung ano man. Ganito po tayo, hindi lang mga Pilipino, kundi mga tao. We like asking for signs. Pero mga kapatid, real talk lang din. Minsan, o madalas pa nga, yung hinihingi po nating sign, yung hinihingi nating sagot, actually, nasa harapan na natin mismo. Nariyan na, pero siguro hindi natin napapansin, siguro hindi natin nakikita, o malala pa nga minsan nalalagpasan pa natin yung mga paanyaya at paalala ng Diyos sa ating buhay na hinihingi natin sa Kanya. Ito po yung nangyari sa ating gospel reading ngayon. The Pharisees were asking for a sign from Jesus. But remember, Jesus has given so much signs already. Kung babalikan natin yung Gospels, before this passage, yung mga previous po na mga chapter, ang dami ng miracles sa ginawa ni Jesus. Siguro sinasabi ni Jesus sa kanila, ano pang hinahanap ninyo? Ano pang hinihingi ninyo? Nandito na ako. Kumbaga sa linyahan ng pelikula, hindi pa ba ako sapat? Alam niyo mga kapatid, ganito minsan. Andyan na si Lord. Hanap pa tayo ng hanap ng iba. Kaya nasabi ni Jesus, no sign will be given except the sign of Jonah. Nabanggit niya yung mga linyang, there's something greater than Jonah here, referring to the story ng pagbabago ng buhay ng mga taga Nineveh nung dumating si Jonah. At there's something greater than Solomon here, referring to sa pagdalaw ng Queen of Sheba nung na-encounter niya yung wisdom, yung wealth, yung wonder ni King Solomon. There's something greater. The Messiah they've been waiting for is actually right in front of them. Andyan na yung inaantay nila. Pero yun nga, sa kasamaang palad, hindi sila naniwala. Hindi sila nanampalataya. Sa halip, naging matigas sa kanilang puso at hindi sila nagbigay ng kanilang faith kay Jesus. Ano matututunan natin dito sa ating pang-araw-araw na buhay? 3 letter P, madaling tandaan. Unang letter P is proof. Normal at natural sa atin, mga kapatid, na maghanap o humingi ng sign. At siguro may iba-ibang dahilan. Yung iba gusto ng kasiguraduhan. Yung iba, ayaw masaktan. Yung iba, ayaw magkamali. Yung iba, ayaw lang masayang yung panahon o pagkakataon, etc. etc. Pero mga kapatid, din nga po baka minsan yung proof na hinihingi natin nalalagpasan, dinadaan-daanan lang natin. Hindi natin nakikita yung pinaka-obvious sa lahat. Kaya ano yung paanyaya? Pangalawang letter P, perceive. Si Jesus po ay hindi lang po basta sign. Siya mismo ang Messiah. Siya mismo ang Panginoon na buhay at kumikilos sa ating buhay. Kaya ang kailangan po natin gawin, maging bukas at matutong tumanggap sa kanyang presensya,
sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kayang gawin sa buhay natin. Meron ako nakita sa Facebook na quote, and I quote, "For those with faith, no evidence is necessary. For those without it, no evidence will suffice." End of quote. Maganda yung Tagalog, no? Sa tao may pananampalataya, hindi mo kailangan ng ebidensya. Pero sa taong walang pananampalataya, walang sapat na ebidensya. At ito'y magandang pala sa atin sapagkat ang Panginoon ay hindi lang basta sign. Yung presensya at pagmamahal niya, yun ang binibigay niya sa atin. At kung ito'y tatanggapin natin, wala na tayong hihilinging iba pa na sign. Ito ay sapat na. Which brings us to the third letter P. Ito yung mabigat na challenge. Purify. Bakit? Sa ating normal at natural na naghihingi ng sign o nagtatanong, minsan pa nga nagdududa, alam niyo po, ang pagdududa, ang pagtatanong, ang paghihingi ng sign ay maaaring maging daan para sa mas malalim na pananampalataya. May sign man o wala, maniwala at magtiwala po tayo sa Diyos. Pero ang tanong, baka maging katulad tayo ng Pariseo na imbis na maniwala, naging matigas ang puso. Muli, para sa atin, sapat na ang Panginoon. Tanggapin natin ang kanyang presensya. Wala na tayong ibang hahanapin pang sign sa buhay natin. Let me pray for you and pray over you. Panginoong Kristo, papasalamat po kami sapagkat kayo po ay narito palagi sa piling namin. Ikaw na nagbibigay ng katibayan ng iyong presensya at pagmamahal sa pamamagitan ng mga pangyayari at mga tao sa paligid namin. Pero higit sa lahat, Panginoon, ang iyong presensya at pagmamahal, konkreto namin nararanasan sa araw-araw na buhay. Buksan mo ang aming mata, Panginoon. Buksan mo aming puso, Panginoon. Buksan mo ang aming tenga, Panginoon. Buksan mo ang aming mga kalooban, Panginoon. Nang sa gayon, hindi na kami maghanap ng kung ano at sa kung saan man pa, kundi sa iyong piling, panatag ang aming kalooban at alam naming hindi mo kami pinababayaan. Hilingin namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa ating pagninilay salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout muna tayo sa lahat ng mga nag-aaral tungkol sa pananampalataya. Lahat ng mga nag-aaral ng philosophy, theology sa seminaryo, mga seminaryan, mga pare na further studies, sa mga madre, no? Pati na rin po sa mga laiko na nais matuto sa pananampalataya. Napakaganda po ng inyong ginagawa. Saludo po kami sa inyo and we are praying po sa perseverance nyo po sa pagsasaliksik, sa pag-aaral, sa mas malalim na pagkilala at pagmamahal sa ating pananampalataya. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.